Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Ako ay suspended na naman sa TikTok. 7 days ang bunganga ng The Chichester, hindi nyo muna maririnig for 7 fucking long days. Sad to say, ako ay suspendido na naman sa TikTok kasi ang aking bunganga gaya pa rin ng dati. Wala pa rin preno. Ayos lang naman sa akin kasi wala naman akong pakialam eh. Alam niyo naman, for the longest time, wala naman talaga akong pakialam kung ano mangyari sa social media ko dahil I am only doing this not for business purpose, I'm only doing this for charity and endeavor purposes. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, at lalong hindi ito tungkol sa kasikatan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ipatawag na ang mga kasama. Sa mga nanonood ngayon, you are welcome to share the post para maipatawag na yung iba pa. Maliwanag ba akong naririnig? Maliwanag ba akong naririnig? Type yes kung maliwanag ako naririnig. I want to see those yeses. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ipapaalala ko lang, gaya pa rin ng dati kong pagpapaalala, na hindi naman ganun kakomplikado yung konsepto ng pagyaman. Hindi ganun kakomplikado ang konsepto ng pagyaman. Ang konsepto ng pagyaman, nasa konsepto ng tatabaan mo utak mo, pagtatrabahuhan mo, pag-iipunan mo, hanggang makuha mo eksakto yung buhay na gusto mo. Okay, good. I am seeing those yeses. Therefore, you are hearing me loud and clear. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Di naman ganun kakomplikado. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa buhay tungkol sa pag-usad sa buhay is kapag ikaw ay sira sa pananalita, halos walang magtitiwala sa iyo. Lalo na kung nakakomit ka sa isang tao na maghahanap buhay ka ng patas, maghahanap buhay ka ng totoo, at maghahanap buhay ka ng matino. Tapos, in the middle of the operation, you are leaving your boss in the battlefield to die. Pilipinas, matuto ka ng konsepto ng dignidad. Hindi ikaw bilang empleyado ang maglalapat ng standard sa boss mo. Wag kang makakalimot. Hindi ikaw ang maglalapat ng standard sa boss mo. Dapat ikaw ang lumapat sa standards ng boss mo. Napakasimple naman ang konsepto na yan. Huwag kang tanga, huwag kang bobo para isipin na tropa mo ang boss mo. At okay lang na ang boss mo makipagtropahan sa'yo, suwerte mo kung ganon. Pero huwag mong kakalimutan na empleyado ka at binabayaran ka para sa resulta mo, hindi para maglapat ka ng standard mo sa boss mo. Pilipinas, napakasimple ng konsepto ng pag-iempleyado. Pag yung sobrang simpleng putang inang konsepto, hindi mo pa kayang maintindihan, wala kang pag-asang umasenso. Napakasimple na niyan. Basic principle kung paano magiging empleyado, dapat ang boss mo masaya sa trabaho mo. Sobrang simple niyan. Bakit? Kasi pagka ang boss mo tuwan-tuwa sa trabaho mo, bayad lang yan ang bayad. Tapos ikaw naman tanggap ng tanggap. Habang lumilipas ang mga panahon, lalo kang pinagkakatiwalaan. At ang tiwala, hindi ipinipili. Ang tiwala, napapanalunan, nakukuha, pinaghihirapan. Hindi yan ipinepuwersa. Pilipinas. Ang sikreto sa tiwala, it takes commitment and time bago mo makuha. Ang tiwala ng tao, matagal na proseso yan. Hindi yan wala ka pang isang buwan, ipepuwersa mo ang tiwala sa boss mo na para bang obligado ang boss mo na magtiwala sa'yo kahit hindi ka pa katiwa-tiwala dahil either kulang pa sa panahon o may mga palpak ka pa na nagagawa. Napakasimple ng konsepto, Pilipinas. Kung gusto mong umalagwa, kung gusto mong umusad ang buhay mo, kung gusto mong yumaman, dapat matuto ka muna ng konsepto na dapat natutuwa sa iyo ang boss mo. Bakit? Sasabihin mo, hindi ba unfair yun? Natutuwa boss ko pero ako di ko natutuwa. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo.
Di ba? Ganun lang naman ang bagsakan eh. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo. Sobrang simple ng konsepto. Sobrang simple ng konsepto. Pag pinagbaliktad mo yung posisyon, ano kayang mararamdaman mo pag ikaw yung boss tapos ikaw ang nilalapatan ng standard ng empleyado mo? Ikaw ang binibigyan ng standard ng empleyado mo na dapat ikaw ang sumunod sa standard ng empleyado mo. How would you feel? Ano mararamdaman mo? Napakasimple ng konsepto, Pilipinas. Napakasimple ng konsepto. Kung gusto mong umalagwa, you have to be a good follower first before you become a good leader. Napakasimple. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Pakishare nga muna itong post na to. Pakishare nga muna sandali itong post na to. Gusto ko munang makita na type done sa post para just to make sure lang na na-share nyo na itong post na to. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita dito eh. Alam nyo yun, wala kayong nakikita dito sa baba na advertisements. Wala kayong nakikitang option para mag-send ng stars. Walang option para manghingi ng pera ancestor nyo. This is purely charity. Oras na ibinibigay ko sa mga kapwa-tao natin para matuto kayo. Para ako makapag-practice din ng aking public speaking skills at the same time. So this is a fairly mutual and symbiotic relationship, if I may say. Fairly mutual and symbiotic relationship. Yeah. Ba't wala ka sa TikTok? Kasi po, ako po ay suspendido na naman dahil sa aking putang inang bunganga. Ako ay suspendido na naman sa TikTok for 7 fucking long days. So you're going to miss me sa TikTok. Kasi alam nyo na, sa TikTok ako nagpapaakyat ng mga questionnaires at ng mga fans na may mga questions. Mamimiss nyo ako sa TikTok. Mamimiss nyo ako. Okay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sa mga gustong umakyat sa live, you are welcome para umakyat sa live. Ang kailangan ko lang, type ako. Yun lang. Type nyo lang ako. Tapos, kayo ay i-aakit ko sa live. At tayo ay mag-i-enjoy sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Buti pa dito sa Facebook, walang hindi ako sinususpinde kapag may diferensya ang bunganga ako. Although wala nga lang monetization, and that's completely fine. That's okay. GH Barrows wants to join you. I will accept and add you. Connection failed. Connection failed. Add ako na isa pa. Steven. Testing natin si Steven. Steven, inaakit na kita. Let's go. Sige, mag-aakit ako ng mga 3. Tingnan natin kung sino ang Yan. Okay. Joining na si Ivy. Good morning, Ivy. Ano? Saglit, bakit? Say. Wala. Good morning, Ivy. Taga saan ka? Yan lang. Tinype niya ako. Tapos nung naiakyat, binaba. Okay, sige. Next. Sige. Yan. Sige, let's go. Yan, come on down. Leonilo. Sige. Leonilo. Yung joining Leonilo. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Lang. Okay, sige. Add tayo ng iba. Sa mga gusto umakyat sa live, you are welcome to type ako. Si Leonilo, medyo may problema yata audio mo, brother. May problema yung may problema yung di ba tayo ng iba? Sige, go. Sino mga interesado umakyat? Try ulit na si Leonilo.
May problema yata yung audio mo, brother. Type ako dun sa mga gusto mong makit sa live. Yakit ko kayo sa live. Dinilo, let's try it again. Brother, good morning. Hello. Brian Hello, Boss Alfonso, Chay. watching from YouTube. Brother, good morning. Taga saan ka? Malinaw naman, sir, ang dating nyo dito sa amin. Oo, naririnig na kita. Okay na. Taga saan ka? Hello. Nasira ulit yung audio mo. Taga saan ka? Taga Oriental Mindoro po. Ah, Pero dito po okay. kami sa Barcelona, Spain. Barcelona, Spain. Okay. Ano tanong mo, brother? Ang ganda dyan, Tatanong ko lang po, Barcelona. sir. Medyo matagal-tagal na rin po ako dito sa Europe. Almost 16 years na. Okay. Taga dito po sa Barcelona, Spain. Hmm. Ano tanong mo, brother? Ano tanong mo? Tatanong ko lang po, Boss Chay. Ah, Ano tanong mo? Boss, mahirap pong magnegosyo habang dito ka po sa ibang bansa. Pero may puhunan naman pong kaunti. Ang mga kapatid ko po ang siyang mag-iintindi po ng negosyo sa farm po. Pwede po kaya yun habang nandito po ako sa abroad, sa Spain? Hindi gagana yun, brother. Diretsuhin kita, hindi gagana yun. Kahit anong ibigay mo sa mga kapatid mo na walang malay sa pag-handle ng finances, wala pa ring mangyayari. Mauubos lang yan, tapos lolokohin ka lang ng mga kapatid mo. Nakita ko na maraming ulit yan, brother. Don't fall into the same mistake as they did. Sobrang dami ng taong gumawa niyan at halos lahat sila bumagsak. Gusto mo, ipagtanong mo doon sa mga kasama mo at mga kaibigan mo dyan na ganyan ang ginawa. Tangina, surefire yun. Sigurado ko sa'yo, yung mga tao na nandyan, na ganyan ang ginawa, kaya nandyan pa rin sila hanggang ngayon, hindi pa rin kasi pumapaldo yung negosyo na pinapagawa nila sa kapatid nila sa Pilipinas. Malabo sa sabaw ng pusit yan, brother. Tangina, kung alam nila ginagawa nila sa pagnenegosyo, de sana puta noon pa, sana noon pa sila yumaban, hindi na darating sa puntong kakailanganin nyo pa silang tulungan at kailangan nyo pang bigyan sila ng negosyo. Tama? Po. Alam mo, kayong mga nasa abroad, ingatan nyo sarili nyo Kaya dyan. nga po. Hindi ko nga alam kung ba't pinipilit nyo pang magnego-negosyantihan eh. Hindi ko maintindihan yan. Tangina, 16 years ka na dyan, brother. You should have already saved millions of pesos. Dapat Minsan nakarami ka po na. ay nasubukan ko na rin. Hindi ko, totoo, diretso hindi ko alam kung ano ba talaga dahilan kung bakit ka nandyan sa abroad eh. Baka ikaw nga rin, di mo na nga rin alam kung ano ba dahilan bakit ka nandyan sa abroad eh. Sumaglit ka lang dyan, pero 16 years ka na dyan. Dapat by now, sa 10 Okay. taon lang, tangina, milyonaryo ka na dapat dyan, brad. Mag-ipon ka ng gusto. Didiretsuhin kita. Mag-ipon ka ng gusto. Kasi sinasayang mo Ah, buhay mo dyan, brother. Baka nga ikaw rin mismo, hindi mo rin gusto dyan eh. Maliban na lang kung nandyan na buong pamilya mo. Kung nandyan na buong pamilya mo, ba't naman magtsatsaga ka pa nandito magbigay pa ng pera sa na mga po ang kapatid mo? aming pamilya Ayun, at good for you. dalawa ko Congratulations po kung anak. nandyan na pamilya mo. Ngayon, ito ngayon ang problema mo. Gusto mo magpanggap na negosyante para ipahawak sa mga kapatid mo yung pera. Kung yun na mismo yung gusto mong itulong sa kanya, mas maigi, magbigay ka na lang ng pera sa kanila kaysa pagpanggapin mo pa silang negosyante tapos sisisihin mo rin sila sa bandang dulo kung bakit bumagsak. Di ba? Basic principles yan eh. Kung ako makakapag-suggest sa'yo, brother, diretso, bigyan mo na lang sila ng pera minsan. As in, minsan sa isang taon, bigyan mo ng pera, ganun, pamasko. Yun na mismo yun.
Kesa pagpapanggapin mo pa silang negosyante, tapos sisisihin mo rin sila kung bakit bumagsak yung negosyo dahil kinalaykay nila yung pera. Magkakasamaan lang kayo ng loob niyan, Brad. Sayang. Isipin mo yung konsepto pa nga lang yung konsepto pa lang na hindi mo dapat i-hire ang kamag-anak mo sa trabaho. Puta, yun, sobrang basic na nun sa mga negosyante. Nga hindi ka dapat mag-hire ng kamag-anak. All the more, ipapahawak mo pa yung negosyo sa kamag-anak? Wow! Lalo ka magkakaproblema niyan. Nagigets mo yan, brother? Nakuha mo yan? Hindi ko alam kung hindi mo ba ako narinig na maayos. Yun lang. Ay, buti lang nakapag-akit ako ng bago. Brother, good evening. Good morning pala. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga Pilipinas ako, pero nasa ako ngayon. Nasa Mexico. Medyo malabo yung audio mo, brother. May sira ba yung microphone mo? Hello, brother. Ano ka, brother? Tanggalin mo na lang, brother. Sira yata yan. Yan, mas okay yan. Tanggalin mo na lang. Hello, brother. Yan, maliwanag. Okay, sige. Okay. Asan ka ngayon? Sa Nasa, ano ako, diba? sa... Hindi. Nasa Mexico ako, brother. Mexico, Pampanga? Hindi. Mexico talaga. Okay. Okay, ano tanong mo? Kamusta ka, brother? Kamusta Okay negosyo? lang ako. Gago ka, nagmamaneho ka ba? Hindi, nasa ano ako, service. Tangina mo. Papasok ako ng trabaho. Kinabahan ako sa'yo. Akala ko nagmamaneho ka habang kausap mo ako eh. Noong Hindi, nakaraan, hindi. may nakikinig daw sa akin, tapos sumemplang daw siya, tapos nakikinig pa rin daw siya kahit sumemplang na siya at sugatan. Okay. Eto, okay lang naman ako. Mas okay ako ngayon kaysa kahapon. Kahapon, putang ina talaga yung putang inang araw na yun eh. First time, alam mo, yung kahapon na yun, yun ang pinakamasamang araw na nangyari sa akin sa Boom Project 1M by far. Ang alat ng Ay, kahapon ko. Inaantay ko nga yung live mo kahapon. Yung in-upload ko ng mga problema kahapon, hindi pa natapos doon, putang ina. Hindi pa natapos doon. Ang naging ending pa noon, brother, may dalawa pang putang inang kamalasan na nangyari. Pag uwi namin, naglakad kami pa uwi. Tapos, nasira pa yung sidecar. Yung sprocket, natanggal lahat ng tornilyo, sira. Puta ka, takot-takot na kamalasan yung nangyari sa akin kahapon. Ngayon, okay naman na. Wala. Yung araw ngayon, normal na normal. Nothing out of the usual. Walang out of the usual. Walang sakit ng ulo. Basta normal lang talaga ngayon. Ano tanong mo, brother? Good for you, Good for you, brother. May Happy tanong lang ako, ako. happy ako today. Medyo may pagka-scientific lang. Sige. Sa palagay mo ba, bakit patuloy na umiikot yung mga bituin sa solar system? Sa palagay mo? Gusto mo ng diretso? Hindi ko masasagot yan. Lahat Okay. umiikot eh. Kung di mo nakikita, lahat umiikot from the smallest to the biggest. Lahat umiikot. Tignan mo, yung mga atoms umiikot eh. Yung mga yung mga subatomic particles umiikot din. Mga quarks umiikot din. Isipin mo yung galaw ng lahat ng bagay paikot eh. Hanggang sa mga pinakamalalaki, galaxy at mga planeta, umiikot lahat. Imagine mo yung mga planeta umiikot. May mga rogue planet, understood na yun. Pero yung mga rogue planet, umiikot din yun sa loob ng galaxy kahit wala silang between na iniikutan. Ngayon yung tinatanong mo, isang maliit na parte lang sa isang malawak na mundo ng pag-ikot. So ang sagot ko ron, diretso, hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko alam. Siguro baka para makapanatiling intact, gano'n. Para hindi maglayo-layo. Hindi ako sigurado eh. I haven't done enough research para sagutin specifically kung bakit nagsisiikot yung mga bituin. Hindi ko alam. Kasi tingnan mo, hindi lang naman yung mga bituin ang umiikot eh. Pati galaxy umiikot din in case hindi nyo alam. Imagine mo yun, umiikot yung mga galaxy. Tapos, yung mga galaxy, umiikot yon sa loob ng sa loob ng universe. One universal year kung tawagin nila. Parang ganun. Isipin mo, so yung mga maliliit, pinakamaliliit, yung mga atoms, nagsisiikot. Yung mundo natin umiikot sa sarili niyang axis, umiikot din siya sa araw. Tapos, so meron siya revolution
motion, umiikot siya. Tapos meron din siya axis, iniikutan niya sa araw. Tapos ang araw din umiikot sa loob ng galaxy. Tapos ang galaxy umiikot din sa loob ng universe. Mm. Gusto mo ng diretso? Hindi ko alam kung bakit nagsisiikot lahat ng yan mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Hindi ko alam. Yun nga yung puwersa lang na humahatak palayo sa araw. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Kasi yung puwersa na humahatak palapit sa araw ang tawag gravity. Pero yung puwersa na humahatak palayo sa araw, hanggang ngayon hindi pa rin natin alam yun eh. Ang tawag nga ron dark energy eh. Hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung maipaliwanag kung paano gumagana yung dark energy na yan eh. Kasi isipin mo, kung gravity lang alone, ihigupin tayo ng araw. So merong counterforce, may pambalanse. Yung pambalanse, ang tawag ng mga scientifico, dark energy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag kung saan galing yung dark energy na yun eh. Gets mo? Okay. Ang Oo. daming bagay na hindi kaya ipaliwanag yung siyensya. Ngayon, tungkol dyan sa tanong mo kung bakit umiikot yung mga between, hindi ko kaya ipaliwanag yan. Kasi lahat ng bagay mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki nagsisiikot eh. Tapos hindi nagbabanggaan, yun ang malupit. Tangin na hindi nagbabanggaan. Na oo, in every rule there's always an exception. Pero putang ina yung bilyon-bilyong between, hindi nagbabanggaan. Kung may magbanggaan man, gagarampot lang. Putang inang yun. Alam mo, hindi ko rin maintindihan paano nangyayari order na yun eh. There's order, definitely there is order. Kaya sabi nila Big Bang Theory daw. Ang hirap ng paniwalaan yung Big Bang Theory na yan eh. Kasi, tinan mo, isipin mo yung matter, umiikot yan. Yung antimatter, umiikot, pa-kontra naman ng ikot ng matter. Pero yung antimatter, halos non-existent sa universe, hindi natin makita kung nasan yung mga yan eh. Kasi pag dumikit sa matter, yung antimatter, puta sumasabog yan. So ano ibig sabihin? Kung totoong may antimatter at totoong sapat ang bilang ng antimatter kumpara sa matter, dapat may makikita kang mga mundo, mga planeta, mga bituin na gawa sa antimatter. Eh wala eh. Kita mo? Parang si Charlotte, ako po, umiikot po yung mundo ko kay Chichester. Hi, crush. Hindi ko masasagot yun, brother. Hanggang dun muna ang sagot ko. Follow-up question, brother. Sige, brother, yun lang muna. Salamat. Okay, maraming salamat. Masaya ako. Ay, sorry. May sinasabi mo pala. Pasensya ka na, sorry. Napindot. Okay, sige. Sino ang interesado pang umakyat? Type ako doon sa mga interesado umakyat. Legit ba to? Oo, legit to. Gusto mo umakyat? Ikaw na next. Sige, doon sa mga gustong umakyat sa live, type ako. Ano oras ba? 2:47. Okay. Paki-share nga muna tong live ko. Gusto ko muna makita, i-share niyo muna tong live ko. Tapos type ako doon sa mga gustong umakyat. Share niyo muna tong live. Hindi ako kuha ng bago hanggat di niyo sinashare tong live. Kasi alam niyo naman makatulong lang tayo sa mga kapwa-tao. Maligaya na ako sa ganun. Okay na tayo sa ganun. Hindi naman lahat ng bagay kailangan pagkakitaan pa natin, di ba? Hindi lahat ng bagay kailangan pagkakitaan pa natin. Yung mga bagay tayong kailangan talaga natin kumita ng pera. Walang problema ron. Pero hindi naman lahat ng bagay kailangan pagkakitaan pa. Parang katulad ng pagla-live na to, di ba? Yan, sige. May inakyat na ako kanina eh. Alireg Morales Pards. Alireg. Pag ganun, pag meron akong inaakit sa inyo, couldn't add guest, puro ganun. Mayet, labas ka muna, tapos balik ka uli. Mukhang may problema yata yun sa'yo. Kasi inaakit kita, ayaw eh. Alireg, let's go. Share nyo nga muna tong live na to, tapos paki-heart na rin at the same time. Yan. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, sir. Taga saan ka, brother? Ayun lang. May sinigang pa ba? Oh, meron pa. Punta ka lang dito. Ay,
Pasarado na pala. 10 minutes na lang. Brother, pack up na. Okay. Sige, share nyo nga muna tong live na to. Share muna tong live. Share muna. Janet, inaakit na kita. Atin muna sa live ko, Janet. Linsin mo natin. Okay. Janet, akit ka sa live ko. Dali. Ina-add na kita. Adding na, Janet. David Legaspina, Naldor. Labas ka, tas balik ka uli. Walang option para i-akit ka sa live. Sige, yung mga gusto magpa-akit sa live. Yun. Alirig. Brother, good morning. Taga saan ka? Boss Chi, taga Bulacan. Pero dito Bulacan. ako nagtatrabaho sa ngayon, Malabon. Malabon. Okay. Ano tanong mo, brother? Boss Chi, medyo may kalaliman ng konti eh. Partikular sa kalusugan. Okay. Ako kasi Boss Chi, napakalakas kong magsigarilyo. Sa totoo lang. Okay. Kasi biyahero ako driver ako ng truck. Okay. Boss, paano mo napigilan yung bisyo mo? Kasi dati, nakikita kita, yung mga release mo pa lang, yung tabako pa yung niyuyusin mo. Ngayon, na boss wala na. Paano mo natigil, boss? Paano mo... Yung tabako, hindi ko bisyo yun. Yung tabako, trip-trip lang yun eh. Diretso, trip-trip lang yun eh. Kasi masarap kasi magtubako kapag kakasama yung mga tropa eh. Pag naipag-inuman, ganun. Ako naman, di naman ako mahilig mag-inom eh. Tubako talaga ako eh. Pero yung Yossi ang bisyo ko. Yun ang bisyo ko, yung Yossi. Malakas ako manigarilyo. Siguro mga nakakaisa hanggang 2 kaha ako isang araw. Malakas ako manigarilyo. Ngayon tatanong mo, paano ko natigilan? 3 lang yung batas ko. Una, hindi ako bumibili. Common sense naman yun eh. Para hindi mapapag-Yossi kang bumili. Pangalawa, hindi ako nanghihingi. Common sense din yun, huwag ka manghingi. Pangatlo, pag may nagbibigay sa'yo, huwag kang tatanggap. Yun lang. Hindi ako bumibili, hindi ako humihingi, hindi rin ako tumatanggap ng Yossi. So, ibig sabihin, kahit bigyan mo ako Yossi, hindi ako tatanggap galing sa'yo. Boss, ang problema ko kasi, boss, hindi naman matagal ko na itong problema eh. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa eh. Kapag, wala akong pambili, sa tapatan lang na usapan, boss. Ang parang, gusto kong gumawa ng yung paraan para makabili. At may sakit na ba ako nun, boss? Ano bang tawag sa, na yun? Pero Yossi lang talaga yung, nasa utak mo na, Ano ba ito? Alam mo, ganyan din naman ako eh. Sino bang hindi nahirapan? Tangina, nahirapan din ako, Brad. Hanggang ngayon, puta, may mga pagkakataon, pag dumadaan pa rin sa ilong ko yung Yossi, yung pag may naninigarilyo sa paligid ko, napapahuy pa rin ako eh. Uy. Sino bang hindi nahirapan? Tangina, ako rin naman eh. Para isang kaha, 2 kaha isang araw, papunta sa wala, diretso. Tangina, ang bigat Diretso ang bigat, naglalaway ako. Tapos naghahanap talaga ako ng Yossi. Tapos yung bibig ko, puta, hinahanap na may nakasubo na kung ano man. Putang ina, Brad, mabigat. Pero tingnan mo, 2 buwan mahigit na ako wala ng sigarilyo. Yun lang yung 3 batas na ginawa ko para sa sarili ko. Ganun lang, ayoko lang lokohin yung sarili ko. Ayoko lokohin yung mga tao. Basta yun lang yung batas ko sa sarili ko. Hindi ako bibili, hindi ako manghihingi, tapos hindi rin ako tumatanggap ng Yossi. Sabi mo, kahit wala kang pera, gusto mong gumawa ng paraan para makabili mo Yossi? Palagay mo ba hindi ko nararamdaman yun? Ako rin naman, nararamdaman ko rin naman yun eh. Na gusto ko talagang bumili ng Yossi, tapos kating-kating kong pumunta ng 7-Eleven para bumili. Ganon din ako, Brad. Ganon din ako. Tapos pag may naninigarilyo sa paligid ko, yung parang sa isip-isip ko, sana bigyan mo ko. Kasi nung una, 2 lang kasi yung batas ko eh. Hindi ako bibili, hindi rin ako manghihingi. Yan yung batas ko eh. Diba? Tapos na-realize ko, yung pangatlo kasi walang nagbibigay sa akin ng Yossi. Tapos maglipas na 1 buwan, alam mo yung nasa deep down inside, sabi ko sa sarili ko, sana may bigay sa akin ng Yossi. Para may dahilan ako. Kasi hindi naman ako bumili, hindi ako nanghingi. Diba? Lumalabas, pag binigyan mo ako, hindi yun kasama doon sa 2 batas eh. Pero sinabi ko na sa sarili ko kasi hindi talaga ako maninigarilyo eh. So nung may nagbigay sa akin, tinanggihan ko.
Tapos tsaka ako naisip, dapat pala sama ko pala yung pangatlo. Para hindi ko niloloko sarili ko. Yung hindi ako bibili, hindi ako hihingi, tapos hindi rin ako tatanggap kahit may magbigay. Para hindi ko niloloko sarili ko. Ganon yung konsepto. Kumbaga, alam mo yon, yung konsepto lang na hindi naman sa gusto ko mabuhay ng mahaba, pero yung konsepto kasi na ayoko lokohin yung sarili kong addict ako sa addict ako sa Yossi, kailangan ko na lang talagang tanggapin yun eh. Kasi ayoko naman namamatay ako na, alam mo, may addiction ako sa kahit na anong bagay. So solid yung katawan ko sa Diyos na sa addict sa Yossi. Gets mo yun? Oo, boss, talaga naman. Ayun, yun ang paraan na ginawa ko. Taka na, effective, Brad. Diretso effective. Subukan mo i-apply sa sarili mo, tas yun lang simpleng sikreto. Huwag mo lang lolokohin sarili mo. Ganun lang. Simpleng sikreto, huwag mo lolokohin sarili mo, may nakatingin sa'yo galing sa taas. Pag nanghingi ka ng tulong, tutulungan ka niyan. Pero, ito ang repercussion. Nanghingi ka ng tulong, tinulungan ka. Pero tangina, pinabayaan mo yung hiningi mong tulong. Tapos bumalik ka na naman sa dating sistema. Tangina, Brad, hindi makakabuti sa'yo yun, diretso. Magagalit sa'yo Diyos nun. Oo, boss, paniwala ako dyan. Yeah. Totoo yan. Yun na mismo yun. Yun na mismo yung konsepto na magagalit sa'yo Diyos. Humingi ka ng tulong eh. Di ba? Kaya mula nung panahon na yun hanggang ngayon hindi pa rin ako naninigarilyo. Kahit may dumadaan sa ilong kong amoy ng Yossi, tapos, uy, tangina, sarap. Diretsahan lang. Wala, pinipikit ko na lang yung ilong ko. Ganun. So, paano may pagpipikit ng mata, may pagpipikit din ng ilong. Kunyari na lang, wala ako naamoy, ganun. Boss, huling tanong na lang. Sige. Di ko na napapansin na madalas lumalabas yung mga reels mo eh. Di ka na ba gumagawa nun? Tuloy-tuloy pa rin ako, brother. Tuloy-tuloy pa rin ako sa Project 1M na page. Tingnan mo yung Project 1M na page. Kaya hindi lumalabas yun sa newsfeed mo kasi hindi ka naka-favorite doon. Kailangan ipe-favorite mo, brad. Tuloy-tuloy pa rin yun. Araw-araw naglalabas ako ng mga bagong reels. Baka kasi dito ka naka-follow, etong page kasi na to tungkol sa mga aral-aral ito na maraming bagay eh. At saka Tungkol sa mga bagay na natututunan ko, ganun. Pero yung sa Project 1M, nandun sa Project 1M na page. Pero nakapalo ako dun eh. Di ko lang na-favorite. Kailangan i-favorite. kasi i-favorites mo para regular na lumalabas sa'yo. Tapos regular na i-check mo rin yung page. Para, alam mo, kahit na nag-post ako, halimbawa, tapos hindi dumaan sa'yo, di chinek mo yung page, tapos mababasa ngayon ng algorithm yun ng Facebook, lagi ngayon ipapakita sa'yo. Katulad nun, kahapon, yung sakit ng ulo ko kahapon, naputang ina, alam mo yung pagdating ko rito, brown out, tapos nabantilawan yung kanin kasi hindi naman indoor, so may kanin palang sinasaing. Boss, Tapos yung tao ko nag-awul pa. Tapos alam mo yan, dami ko sakit ng ulo kahapon eh. Tapos ultimately, wala kaming motor dito, putang inang yan kasi yung tao ko dinala yung motor. Tapos yung susi, iniwal lang doon, ganun. Lakad kami kagabi. Tapos nasira pa yung sprocket ng sidecar. So tayo katakot-takot talaga na kalechian yung nangyari sa akin kahapon, putang ina. Nga boss, napanood ko ngayon kahapon eh. Tsaka yung update mo na yung panibago na screenshot mo sa, di ko alam kung chat yun o text sa'yo ng tao mo na eh. Oo, gusto mong bumalik. Wala na, pagka ganun, hindi ka na makakabalik sa akin. Puta, nilaglag mo ako sa ere, diba? So, alam mo, pwede ka naman magpaalam eh. Boss, alis muna ako kasi talagang ipit lang talaga eh, diba? Paliwanag mo sa akin kung ano nangyari. Kung reasonable naman yan, ba't hindi papayagan, diba? Sa akin naman, puta, simple lang yung konsepto eh. Kung magpapaalam ka ng leave, tapos, diba, hindi naman sobrang urgent niyang leave na yan, baka pwede 3 araw mula ngayon bago ka umalis. Kasi, siyempre, diba, may magko-cover nung ginagawa mo eh. Ngayon, ang gagawin mo sa akin, puta, lalaglag mo ako sa kalagitnaan ng bakbakan, sa kalagitnaan ng putukan, aalis ka, di ka na babalik uli, iniwan mo ko rito para mapatay ako rito, putang ina ka, di ka na makakabalik dito pagka ganun ka. Oo. Ewan ko, may mga empleyado kasi na tangina bobo eh. Alam mo yung sila naglalapat ng expectation sa boss nila, mali eh. Diba? Dapat ang expectation, babayaran ako nitong boss ko, yun ang expectation. Pero ikaw maglalapat na expectation, pasasayahin ka pa, papapagaanin ng trabaho mo. Putang ina ng expectation yan. Tangina, di ba sana ako, ikaw yung nagbabayad sa boss mo, walang problema eh, di ba? Kahit mag-expect ka pa ng kahit ano, ikaw yung nagbabayad eh. Legit. Pero pag ikaw yung binabayaran, ang dapat expectation mo, babayaran ako nitong tao na to, hanggang dun lang. Legit boss, sinabi mo kasi experience ko dito yan. Ilang taon na akong empleyado rito eh. Tinan mo, hindi mo napapansin, di ba? May mga tao dyan come and go. Kasi reklamo na reklamo. May mali kasi silang expectation sa boss nila eh.
Oo. Di ba? Dati May nilang tinatanong, magreklamo, napakababa ng sahod. Tanga na, nung umpisa pa lang Oo, naman, nung nagsisimula ka pa lang, yan, yan din naman yung sahod mo eh. mababa sahod. Yun nga sinasabi nila, Yun mababa nga, sahod. oo. Totoo, boss. Nakakapagtaka naman yun, mababa pala sahod, ba't tinanggap mo? Yun nga ang sinasabi ko, tulad nung naging pahinanti ko, laging tanong ng sa akin, bakit mababa sahod? Unang-una sabi ko, alamin mo muna yung trabaho, bago mo alamin yung sweldo. Oh, Hindi napakasimple naman yun eh. Ang dahilan kung bakit mababa sahod, simple. Kasi yung trabahong kaya mong gawin, kaya din gawin ng iba. Di ba? Ganon kasimple yun eh. Ano ba naman ang babayaran ng mahal sa isang trabahong lahat naman ng tao sa buong Pilipinas kayang gawin niya basta malakas lang ang katawan? Totoo yun, boss, totoo. Napakasimple eh, di ba? Pero siguro, sasabihin mo sa akin na engineer ako, dapat mataas sahod ko. Mataas talaga sahod mo dahil sino lang naman ang engineer sa Pilipinas gagarampot. Lalo na lisensyadong engineer. Oh, baka daig ko pa yun. Driver ako di ba? eh. Ayun, tinan mo. Yun, tinan mo, driver, alam mo hindi masyadong maraming tao ang kaya magmaneho ng 10-wheeler. 10-wheeler ba minamaneho mo? Oo, boss, triple axle. Yun, tinan mo. Di ba? Sa ganyan, expect mo na talaga malaki sahod. Dahil gagarampot lang kayong kayang gumawa niyan eh. May mga tao nga talagang kahit motor, di marunong magmaneho eh. Pero Oo, puta, boss. manual Kaya nga yung, labor, tapos ang requirement lang, kailangan malakas ang katawan mo. Tangina, kahit sino kayang gawin yung trabaho na yan. Tapos mag-i-expect pa na malaki yung sweldo. Sa putang inang butatang klase ng trabaho. boss, alam mo, Inang yung, yan. alam mo yung sinasabi mo sa akin, yung ganyan, kaya ako natatawa, hindi yung tawa na ano eh, natatawa ako kasi, yung sinabi mo sa akin, binanggit ko yun sa taong baguhan dito. Napakahinang klase. Naghahangad, sabi ko sa kanya, ang problema kasi sa'yo, umalis ka sa trabaho mo, sumahod ka doon ng 1,000. Ang ini-expect mo, kaya ka lumipat sa amin, sasahod ka ng 1,500. Ang problema, hindi mo pa alam ang trabaho dito, kung anong diskarte, ang paano proseso. Ngayon mag-i-expect ka na ganun. Binanggit ko yun, kaya ako natatawa, boss, sa sinasabi mo, kasi impact na impact yun sa kung anong pinupuso. Kasi alam mo, diretsahan lang, kaya lang naman isa tayo ng dila eh, kasi parehas tayo matandang taon eh. Di ba? Oo, boss, 35. Alam mo, garampot lang ang diferensya natin, isang taon lang tanda mo sa akin, parehas na tayo matandang taon eh. Ito kasi yung mga wisdom ng mga matatandang tao, common sense kung tawagin. Ang putang ng mga bata ngayon, walang ka-common sense eh. Toge ang puta. Alam mo yung uluhan ng toge? Pag kinagat mo, yun lang din yun, walang laman. Yun lang talaga yun. As in, yun lang. Wala nang kahit na ano, bukod dun. Tangin lang yan, karamihan sa mga kabataan yan, ang gusto nila, babayaran sila ng mahal para sa togeng klase ng trabaho. Yun nga, boss. Yun ang sinasabi ko, boss, nung bago dito. Kaya sabi ko, hindi ka nababagay dito. Sabi ko, tinapat ko siya. Hindi ka pwede rito sa trabaho to. Kasi ako, pwede kong umuwi ng 1 linggo sa pamilya ko. Pwede kong hindi umuwi. Ikaw ang gusto mo, parang ako pa yata magdadala, ikaw pa magdadala sa akin. Pag sinabi mong uuwi ka. Hindi ganun ang labanan. Yung mga ganyang klase ng mga tao na toge, na ang gusto nila, sila maglalapat ng sarili nilang requirement dun sa putang inang trabahong pinasukan nila. Tapos gusto rin nila, sila magdidikta ng kung magkano ipapasweldo sa kanila sa bulok na klase ng trabaho nilang lahat naman ng tao kayang gawin yung trabaho na yun. Tangina, walang usad sa buhay mga ganyang klase ng tao. Walang usad. Nakita ko na ng maraming ulit yan. Hanggang tumanda sila kung ano sistema nila, ganun lang din sila. Malibang magbago ugali nila. Nakita ko na ng maraming ulit yan. Oo nga, boss, sabi ko, kaya panay reklamo kayo ng reklamo sa sahod. Kasi bakit? Yung expectation nyo sa nangyayari sa buhay nyo, malayo. Totoo. Isa pa, yung mga boss ba nila hindi nagre-reklamo sa klase ng trabaho nila? Oo. Kung yung boss mo tuntua sana sa trabaho mo, di sana sumasahod ka na malaki, di ba? Ay, wala nga. Pero puta, totogehin mo, bobong klase ng trabaho, tapos kung ano lang yung maibigay mo doon sa trabaho, hanggang doon ka na lang, ayaw mo mag-upgrade, ni ayaw mo nga mag-extend ng kapiraso, pag pinag-o-overtime ka ng boss mo, babayaran ka, ayaw mo naman. Di ba, puta? Alam na ng boss mo hindi ka maaasahan eh. Paano ka tataasan pa ng sweldo? Hindi ka nga maaasahan, umpisa pa lang. Totoo talaga, boss Che. Kaya ako yung gusto, talagang dati pa ako nakikinig sa iyo dahil unang-una, yung mga motivation na sinasabi ko na yon sa painanti ko, na-apply mo lang naman sa akin yun eh. Kakapanood ko sa iyo. Ano mo? Totoo lang. Diretso, ni wala ka motivation dun eh. Practical yan eh. Ano ba practical? Tignan mo. Yung mga toge, putang ina, walang common sense na ano ba ang practical. Ikaw na empleyado, isipin mo ano kaya mararamdaman ng boss mo pag yung klase ng ugali na yan na pinapakita mo sa kanya. Hindi rin nila iniisip na pag ikaw yung boss, ikaw rin hindi ka rin matutuwa sa klase ng trabaho na binibigay mo eh. Oo. Hindi nila iniisip yung gano'n. Basta iniisip nila, dapat malaki sweldo, pero dapat bulok yung trabaho ko. Dapat wala halos ginagawa. Dapat masaya.
Dapat puro day off. Hayahay. Hayahay talaga. Tangina, trabahong engineer yun eh. Trabahong foreman. Gusto nila foreman muna, foreman agad sila kahit wala sila kamalay-malay sa ginagawa ng foreman kasi ni pagko-construction worker nga hindi nila kaya. Ang inang mga toge yan. Talaga napakahusay mo, nakukuha ko yung sinasabi mo. Kaya na-adapt ko yung mga sinasabi mo dahil siguro nga sabi mo nga common sense. Yun, na-apply ko sa mga bagong tanga dito. Hindi naman ako dito. Yun eh. Wala naman akong papel dito sa company. Kumbaga, mayroon na rin akong experience kasi bago ako nag-company, nag-tracking muna ako, napakahabang panahon din eh. Alam mo, sobrang basic naman, hindi naman ganun kakomplikado yung mga prinsipyo na yan eh. Napaka-basic yan eh. Kung gusto mo umangat sa buhay, siguraduhin mo natutuwa sa'yo boss mo. Kasi pag ang boss mo tuwan-tuwa sa trabaho mo, bayad lang yan ng bayad. Ikaw naman tanggap ka ng tanggap. Pero ang dami-dami mong reklamo, ang dami-dami mong hinihingi sa boss mo. Puta, ako nga walang hinihingi sa kanilang requirement eh. Ang hinihingi ko lang, gawin lang nila trabaho nila. Napaka-basic. Napaka-basic. Nabanggit mo walang requirement, totoo yun. Dahil finance lang sila, walang requirement na hiningi yung sa kanila. Ang nakakatawa dyan, sila naglalatag sa akin ang requirement nila. Sila naglalatag. Dapat, boss, dapat kung kailan ako magpaalam sa'yo, payagan mo ako, ha? Kung kailan ako gustong mag-day off, magda-day off ako, wala kang magagawa, ha? Kahit ayaw ng mga kasama ko, kasi sila maiipit, wala kang magagawa, ha? Pag hindi mo ako pinayagan, aawulang kita, ha? Tangin ng mga tao yan. Tugi ang puta. Totoo yun, boss. Sabi ko naman sa isip ko, okay, mag-awol ka, bukas may kapalit ka na, gago. Yun nga sabi ko, boss, alam mo, ako, kahit isang taon ako dito magtrabaho, pag umalis ako, walang pakialam sa atin ng kumpanya. Papalitan tayo. Sinabi ko sa kanya. Isa pa, napakadali namang magpaalam eh. Eh di pagkasunduan ninyo ng boss mo, para kung bumalik ka man, wala ka magiging problema. Diba? Ang daling magpaalam, boss. Ano po kasi, kailangan ko po kasi sa susunod na araw magda-day off po ako. Pero endorso ko muna lahat ng trabaho dun sa gagawa para hindi naman kayo maipit. O tapos, babalik ako kagad paglipas ng isang araw, 2 araw. Wag mo na ako antayin kusa na akong babalik, wag ka mong problema, ha? Putang ina, napakasimple naman ng putang inang yan. Napakasimple. Tangina yung ganun kasimple. Sobrang toge pa, hindi pa kaya sabihin ng maayos. Napakasimple. Trabaho bulok, gusto sildo. Tangina trabaho bulok, gusto milyonaryo agad. Tangin na, boss, to talagang ano talaga ako sa'yo. Totoo lang. Parang nagbibigay ka lang ng tip, kami na lang mag-i-enhance ba sa mga bagay-bagay na ano. Talagang malaking bagay, malaking impact sa akin yan, yung ano mo na yan, yung mga post mo na yan, mga release mo, lalong dati pa, yung mga original mo pa na-release dati, wala pa yung 1M na yan eh. Wala pa yan eh. Talagang... sabi ko nga sa isip ko tangina. Ako dun dati pa eh. Alam mo, ngayong nagkukuha, kasi dati kasi for the longest time, syempre pagka malalaking kumpanya, kukuha ka ng empleyado, hindi naman ako HR. Pero syempre, kumbaga, sa amin dumadaan yung final screening diba? Operations diba? So di ngayon, interview ng mga tao, ganun. Tapos dahil tapos sa pinag-aralan, yung karamihan ng mga empleyadong nag-a-apply sa amin, wala kami masyadong problema pagdating sa commitment. Yung mga tao nagpapakitang gilas para tanggapin sila sa trabaho. Ngayon ang putang ina mo, itong mga pinagtatawag ko ng mga empleyado, yung mga pinagkukuha ko mga empleyado ng mga putang inang toge, yung mga nakaraang mga umalis, tangina, alam mo yung wala na ngang laman yung resume mo, kaya nga hindi ko na hinihingi kasi wala rin namang makikita sa resume mo. Putang ina ko makapag-demand, akala mo talaga tapos sila ng pinag-aralan. Tapos ang mas malala pa ron, ito pa matindi. Puta, gusto nila, ako pa susunod sa requirement nila. Saan po? Ganyan ang bagsakan mo na puta, gusto mong maging boss, gusto mo mas matigas ka pa kaysa sa boss, gusto mo mas sinusunod ka pa kaysa sa boss. Puta nga na, di gusto mo, ikaw na lang gumawa ng sarili mong project plan, pakita mo sa amin kung paano yung ginagawa mo. Yeah. Mangupal? Sa amin kung paano maging milyonaryo mula dyan. Tapos sasabihin mo na lang sa isip mo, ay, hindi nga pala ako si Chester. Ay, wala pa pala akong 1 million kahit kailan, di pa ako nakahawak ng ganun sariling akin. Tang-inang yan sa isip-isip ko itong mga togen to. Malayo talaga malabo sa sabaw ng puset na makausad Malabo
Kaya tinan mo, kung ano lang talaga yung buhay nila, hanggang doon lang talaga. Eh, tinan mo, babanatan pa na, hindi ka nakakayaman ng pagiging empleyado. Putang ina, hindi ka talaga yayaman pag ganyan na ugali mo. Hindi dahil empleyado ka, kundi dahil yung ugali mo may diferensya. Boss, talagang ako yung nagpapasalamat sa iyo at ako magpapaalam na rin. Baka may Salamat, gusto- sige. Ingat ka sa biyahe, dahan-dahan na. Boss, ako yung pabiyahe na rin ngayon. Talagang ano na. Maraming salamat, boss. Thank you po sa... Nagputol, sorry. Salamat. Okay, sige. Lynn. Adding tayo, Lynn. Lincoln. Ayan, okay. Lynn, ito na. Lynn. Lynn, taga saan ka? Good morning, Sir Chi. Good morning, taga saan ka? Nasa Saudi po ngayon. Saudi. Okay. Kamusta dyan? Ano tanong mo? May tanong po ako. Curious po ako. Sino po yung nagsulat ng Quran? Hindi rin ano eh. Alam mo, diretso, hindi rin malinaw eh. Ay, sandali. Merong pumasok. Dali lang. Okay. Hindi rin malinaw eh. Diretso, hindi rin malinaw kung sino nagsulat ng Quran. Pero sigurado ko sa'yo, hindi si Muhammad ang nagsulat ng Quran. Sigurado ko ron, hindi si Muhammad ang nagsulat ng Quran. Kasi kung si Muhammad ang nagsulat ng Quran, sana sinulat sa Quran kung sino yung napagpatungan ng kamay ng propeta Muhammad. Kasi kailangan may magpatuloy kahit hindi propeta eh. Kahit ano lang eh. Kahit kumbaga tumutulong lang bang magpalaganap ng salita. Eh pero walang napagpatungan ng kamay ang propeta Muhammad. Ngayon na nangyari, nahati ngayon sa dalawa. Isang Shia at saka isang Sunni. Yung mga taga-sunod at saka yung mga kamag-anak ng propeta Muhammad. Yun na nangyari. So sigurado ako hindi propeta Muhammad na nagsulat ng Quran. Kung sino man na nagsulat, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi may mga ibang Muslim nga naniniwala bumaba na lang daw 'yan galing sa langit eh. Hindi kasi maliwanag eh. Hindi maliwanag kung sino nagsulat ng Quran. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Yung Quran, merong similarity sa King James Version na Bible. Tama po bang pagkaintindi ko? Parehas lang silang malalim. Pero yung King James Version kasi kung tawagin mo, ang ibig sabihin kasi nun, translation lang yan. Translation. Yung King James, translation yan. Translation galing sa Hebrew, galing sa Greek, at saka sa Aramaic. Tinranslate ni King James. Kaya siya tinag na King James Version. Si Haring James. Si Haring Santiago. Yun yung nag-translate nun. Ayoko namang itulad sa King James Version kasi you have to consider na ang Quran kasi sinulat sa Arabic yan eh. 'Di ba? Kung di ako nagkakamali, sinulat sa Arabic. Ang Biblia naman, Aramaic, Hebrew at saka Greek ang pagkakasulat. Pero yung sinasabi mong King James Version lang yun. Hindi yun yung original na manuscript. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Ano po, nagbasa po ako kasi ng Quran, mga this month lang po. Kasi sa pakikinig ko sa'yo, nakabili ako ng Quran. Congratulations. Ay, wait lang po, nagtawag ng amo ko. Sige, Sorry. unahin mo na muna yan. Baka matanggal ka sa trabaho. Uy. Thank you. Sige, salamat. Okay. Ayos yun. Mga bagay na iisa lang ang Quran at Bible. Hindi isa ang Quran at Bible. Baka hindi mo lang alam kung ano pinagkaiba kaya akala mo iisa lang. Okay, at tayong bago. Brother, good morning. Brother, Hello. Brother. Pasok mo na dun sa loob ito, tapos ito ligpitin mo na para pag tapos ng live, alis na tayo diretso. Hindi pa, ito pa, tataob mo to dito. Yun kunin mo, tapos yun ipasok mo dun sa loob. Hindi pa okay, brother, hindi pa okay. Maniwala ka, pagkatapos natin dito, abutin pa tayo ng kalahating oras pag hindi mo inayos yun ngayon, kesa nakaupo ka na lang. Brother, good morning. You're back. O yan, at least aware kayo paano ako magsalita sa mga tao ko. Hindi yan totoo na bulyaw ng bulyaw na akala nung iba. Ito nga nakakatawa. Akala ng mga iba kung paano ako magsalita sa live na nagsisigaw, ganun din ako magsalita sa mga tao ko. Tanginan yun.
Kawalan ng common sense ang puta. Okay. Sige. Okay, question, Ayun. brother. Tanong about sa negosyo. Yeah. Kasi, based sa experience ko, ito yung pinakatanong ko kasi, paano mo masaseparate yung thinkers versus doers? Kasi based sa experience ko, ang dami ng, kapag nakakausap mo, ang ayos, ang normal, ang dami ng motivation na parang, ay okay to, ay okay makasama to, ay okay empleyado to, ay okay na ano to. Pero pagdating sa trabaho, coach sa toge. Paano mo masaseparate yung between thinkers and just stayers sa doers na actual na gumagawa talaga ng trabaho, na sasabay na magkakaroon kayo ng pakinabang sa isa't isa? Diretso, I will say, damihan mo yung mga situational questions at saka, alam mo, the devil is in the details. So, kailangan mong ungkatin yung mga detalye. Yun ang hindi ko ginagawa dito sa Project 1M. Hindi ko inuungkat yung mga detalye. Kasi I would want to get as many, how should I call them? Incompetent individuals for as much as possible, so I can find the ones who knows, who understands commitment, and I can make them competent. Yun ang ginagawa ko dito sa Project 1M. So hindi ako naghahanap dito ng mga competent na mga tao. Ang hinahanap ko dito yung mga incompetent na mga tao na marunong ng konsepto ng loyalty at commitment. Ngayon, hindi yun mga klase ng tao na gugustuhin mo Kasi ang karamihan ng mga taong kinukuha ko talaga dito, straight out, talagang halos hindi talaga matanggap sa kahit na anong klaseng trabaho. Yun ang kinukuha ko dito. PWD, katulad ni Francis, yung mga addict, yung mga, alam mo yun, drug dealers, kung merong hired killers dyan, o mga galing na ng kulungan, yun ang mga kinukuha ko rito sa Project 1M Ang hinahanap ko sa kanila, commitment. Ang hinahanap ko sa kanila, loyalty. Yun lang dalawa na yun, commitment and loyalty. Kahit incompetent sila, kahit bobo pa yan, okay lang sa akin. Kahit toge yan, ayos lang sa akin, walang problema ron. Okay lang sa akin yun. Basta yung commitment nandyan, na lagi siyang nandyan, tapos loyalty, na hindi nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin, sa talikuran, na, ano yun, yung konsepto na maganda yung mindset na, ang laging nasa isip, may malasakit siya sa boss niya kasi yung boss niya, tinanggap siya kahit unemployable siya. Yung ganon, yun ang hinahanap ko na klase ng mga tao Pero yung sa'yo, kung ang hinahanap mo ay competent individuals at hindi mga toge, kasi toge talaga okay lang sa akin ng toge. I will say, you go to the details kasi the devil is always in the details. You may find it interesting, yung mga narcissist na mga tao in general, and this is coming from Jordan Peterson. Yung mga narcissist na mga tao, they tend to jump from one topic to another, only discussing headlines about those things. You would want to dig into the details of your questions based on their answers so you can find out more about who these people are. Yun ang gugustuhin mo. Yung mga klase ng mga tanong na nag-uungkat ka ng maraming detalye. Kasi dun mo maiipit ang tao. The devil is always in the details. Doon mo malalaman kung nagsisinungaling ba o nagsasalita ng totoo ang isang tao. Pag inungkat mo yung detalye, doon magkakaintindihan. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, sabi ni Solomon, sa karamihan ng mga pananalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Sa dami ng kasasalita, pinapagsalita mo pa ng pinapagsalita pa, tas hindi mo pinapatakas doon sa isang pirasong topic lang na yon, madadapa yan kapag nagsisinungaling yan. Madadapa yan pag nagsisinungaling. Kasi doon mo maluuungkat yan sa detalye. Halimbawa, accounting halimbawa, tatanungin mo ng marami tungkol sa accounting, tatanungin mo pa ng mas marami pa tungkol sa accounting, tatanungin mo pa ng mas marami pa tungkol sa accounting, tapos marami pa, tapos hindi mo talaga pinapakawalan isang pirasong topic lang. Pag nadapa, alam mo na sinungaling yan. Sa madalas na pagkakataon, doon mo malalaman yan pag nadadapa na sila. Tignan mo, pansinin mo, di ba?
alam mo, yung kanina, Jomel, wag kang daramdam ha. Yung kanina na nandito, si Jomel, ano yan, nakadebate ko yan sa tungkol sa usaping Katoliko, di ba? Malamang, pag magsasalita siya at magkikwento lang siya at hindi mo siya uungkatin ng detalye, mapapaniwala ka talaga. Bakit? Taki na may mga may mga references eh. Tapos yung mga reference niya, PhD pa, doktor pa. Tapos may mga libro siya, actual na mga libro, hard copy ng mga libro. So ngayon, kung hindi mo inuungkatin ng detalye at hindi mo ika-qualify yung integrity ng mga pinagagamit niyang mga reference, puta, mapapaniwala ka talaga. Kaya nga sabi nung iba, ito nga nagtataka ako eh. Sabi nung iba, hindi raw ika magaling si Jomel Valoria at tanga daw ika at tangina mo, hindi mo alam kung gaano karaming panahon ang inungkat niyang tao na yan para lang mahanap yung mga references niya na galing sa mga actual physical hard copy na mga libro. Matalinong tao yan. It just so happen nga lang na ako yung nakalaban niya. Pero kung ibang tao yung makakalaban ni Jomel Valoria, putang ina, madudurog sa kanya yun. Eh isipin mo, kung nagkataon lang na hindi naungkat, at pagkikwentuhin mo lang halimbawa si Jomel, tungkol doon sa mga bagay na pinaniniwalaan niya, tas wala kang malay tungkol sa mga bagay na yon, nako putang ina mo, madudurog ka talaga dyan, mapapaniwala ka talaga. The devil is in the details, brother. Doon mo ungkatin sa detalye. Doon mo ngayon malalaman kung yung tao na yan ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Ngayon, eto ngayon, merong isa ako natutunan galing kay Gary Vaynerchuk. Importante rin itong isang bagay na ito para hindi sayang ang oras mo sa sobrang dami ng aplikante. Sabi ni Gary Vaynerchuk, hire fast, fire faster. Tapos promote fastest. Hire fast, fire faster, promote fastest. You would want to let go of as many people as possible. Kung maaari, yung mga alam mo nang hindi talaga lapat, ilaglag mo na kagad, umpisa pa lang. Kasi waste of time yun. Waste of time. Lalo na kapag, alam mo yung talagang totoong money-making business talaga yan. Kasi ito kasing Project 1M, technically ano to eh. Kumbaga, pwede mo sabing partly business, pwede mo rin sabing partly charity, pero hindi ko naman talaga totoong hanap buhay ito eh. Diba? Hindi naman ito yung totoong hanap buhay ko eh. So okay lang sa akin kahit na sino ang kunin ko rito, okay lang sa akin kahit may kaso, o head killer, o drug dealer, o kahit na ano pa. Okay lang, kahit magnanakaw pa yan, ayos lang. Basta wag lang ako itatargetin mo, puputulin ko kamay mo. Pero yung konsepto na pagka corporate type of setup na para katulad ng sa inyo, I will say hire fast, fire faster. So tanggap ka ng tanggap ng tao. Syempre obviously common sense, uungkatin mo pa rin detalye niyan. Pero tanggap ka ng tanggap, pag hindi talaga kaya, tanggal ka ng tanggal. Pagka nakakuha ka ng isang pirasong tao na tangina, hands down, straight out, A player, i-secure mo na kagad yan, i-lock mo na kagad yan, taasan mo na kagad ng sweldo niyan o promote mo na kagad yan. Ganun mo, i-keep yung mga A player. Paano man yung kunyari sa konsepto mo, brother, na kunyari hinahanap mo, kamasabi loyalty. Paano mo susubukin yung tao dun sa loyalty na sinasabi mo? Tangina, maganda yan. Alam mo yung mga ganyang bagay, kung ako magdi-discuss niyan, pababayaran ko to eh. Kasi diretso experience talaga lahat ng mga may kinalaman sa mga detalyeng ganyan na hinihingi mo sa akin. Gusto kong pabayaran yan eh. Kasi diretso, straight out. Brother, this is coming straight from my personal experience. At hindi birong panahon ang ginugol ko para lang matuton yung mga tanong mo. Hindi biro, tingnan mo. Katulad sa'yo, di ba? Kumikita na yung negosyo mo, pero putang ina, hindi mo ngayon alam kung paano mo susubukin ang loyalty ng tao. Ito isa sa mga pinaka-effective na paraan. Paglagay ka ng snitch sa loob ng kumpanya mo. Ang ginagawa ko noon, kasi alam mo, marami na akong experience tungkol sa maraming bagay, legal at illegal eh. So kailangan mong malaman ngayon kung sino-sino yung mga sayo, sino-sino rin yung mga gago. Paano mo malalaman? Sa loob mo, maglagay ka ng isang snitch. Yung isa na yon, tik-tik mo yun. Among Us, kumbaga. Kung alam mo yung Among Us, yun. Ilalagay mo yun, ikaw mismo naglagay nun doon. Tapos makikipagkwentuhan yun sa lahat ng tao na mga kapantay niya rin. Tapos yun na ngayon na magkikwento sa'yo ng lahat ng detalye kasi hindi mo makukuha detalye galing sa mga empleyado mo. Yung isang piraso na yan, magdadagdag ka ng bayad dyan. Kung ang bayad mo sa lahat ay 1, siya ang bayad mo sa kanya 1.25. Para lang dun sa ekstrang trabaho na pinapagawa mo sa kanya na makipagkwentuhan siya sa lahat. Tapos doon ka ngayon makakabalita kung ano-ano sa loobin ng mga tao.
Doon ka rin makakabalita kung sino nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Yung nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, kahit gaano pa kagaling yan, tanggalin mo na kagad yan. Anay yan. Anay yan. Tanggalin mo na kagad yan. Kasi ang pinaka bottom line yan simple. Kaya mong kumuha ng kahit gaano pa karaming talent. Pero pag lahat ng talent mo nahaluan ng bulok na kamatis, tapos napaniwala ngayon yung mga matitino dun sa bulok na kamatis kasi malakas manghawa yan, putang ina mo, isang buong kumpanya ngayon crumbling down. At marami na akong nakitang ganyang mga kumpanya. Yung inaanay mula sa loob. May mga lumalapit nga sa akin para ayusin yung mga kumpanya nila na ganyan eh. May isa akong inayos sa Zambales, tangina, nagkasuntukan pa kami ng ilang empleyado eh. Diretso yun, nagkasuntukan pa talaga kami ng ibang empleyado. Siyempre, di nyo na mababalitaan sa internet yan kasi matik na yun, kinokobera na lang yan. Pero alam mo yun, yung sobrang simpleng konsepto na pag ang tao kasi desperado na, ganun talaga. Eh walang ibang matatrabaho eh, 'di ba? Malaki masyado ang sweldo sa kanila eh. Pero tangina nagnanakaw sa kumpanya, putang ina nawawala, brad, kalahating milyon kada buwan. Ang laking pera na nawawala. Tapos hindi napapansin ng may-ari kasi yung may-ari, may diabetes na nga, marami pang iba pang sakit, may high blood pa. Tapos alam mo yung malapit nang mamatay yung matanda na yun eh. Kasuntukan pa kami ng mga empleyado niya eh. Siyempre, tangina, saan ka nga naman nahanap ng trabaho na puta halos 100,000 piso ang sweldo mo plus halos kalahating milyon yun na nanakaw mo sa kumpanya kada buwan. Mula nung pumasok ako doon, nagkandaleche-leche buhay nila. Pero naayos yung kumpanya na yun. Yun nga lang, ang dami kong taong tinanggal. Para lang makapag-retain ng ilang piraso lang, tapos lahat pinalitan na. Kaya sabihin mo, legal ba yun? Dinaan namin sa legal. Siyempre, hinanapan na lang ng butas yun. Ginawa na lang namin ng paraan para matanggal yung mga tao na yun. Pero ultimately, ako napagbalingan ng ilan. Okay lang, sige, pagbalingan mo ako. Tignan natin kung may mapala ka. Tangina, ending. Lumipad yung ulo ng isa eh. Pag sapak ko, putang ina, lipad yung ulo niya eh. Tapos patawag kami ng pulis, gago ka ha, tangina mo ha. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, puta. Kung brutal ka, brutal din naman, pare-parehasan tayo rito eh, ha. Siguro, ang pinag-aiba ko lang sa iba, eh puta, ako kakantiin mo, good luck sa'yo. Pumapalag ako. Ganun lang naman yun eh. Pero kung paano mo malalaman yung kung paano mo malalaman yung siraulo sa loob ng mga hanap buhay mo, para malaman mo kung sino-sino yung mga loyal sa'yo, maglagay ka ng tik-tik sa loob, bayaran mo na extra. Yun ang suggestion ko rin. Lalapat talaga yung mga sinabi mo, brother. Thank you. Just coming from experience, brother, ito nga sinasabi ko, na pinamimigay ko na sa inyo ng libre. Pero isipin mo kung magpapabayad ako, palagay mo ba magkano babayaran tong ganitong klase ng mga information? Tangina, kayo nga mismo, namomroblema kayo eh. Isipin mo, ang lalaki ng kinikita ninyo pero namomroblema kayo dun sa mga ideas na sa akin mani-mani lang. Tama. So, diyan mo ngayon malalaman kung sino yung mga totoong negosyante sa mga nagpapanggap na negosyante. Tangina, tanong mo yan doon sa mga ibang mga nagpapanggap na business coach. Tignan natin kung masagot nila na matino yan. Wala nga eh. Wala ka mahanap eh, di ba? Wala ka mahanap eh. Kahit mga bayad pa silang mga business coach, putang ina, kahit mga bayad pa silang business coach, paano mo ngayon nahagilapin ng putang ina loyalty? Eh, unquantifiable yan eh. Technically, unquantifiable yan. Hindi mo naman malalaman kung anong level ng loyalty meron sa'yo tao, malibang ipototest mo eh. Ang tanong, paano mo ngayon ipototest yung mga putang inang yan? Di ba? Kaya nga sabi ko, napakaswerte ng mga nakikinig dito eh, di ba? If you will only ask the right questions, kasi ang mga nagsisipagtanong kasi, puta, mga walang kakwenta-kwentang basurang klase ng tanong na yung asawa ko nang bababae, yung anak ko ayaw sumunod sa akin. Putang inang mga tanong yan, pang level 1, pang grade 1 yung tanong eh. Ang tanong ko kasi sa'yo, ba't kasi yan yung pinili mong asawa? Ang tanong ko kasi sa'yo, hindi ka pa pala marunong magpasunod ng bata, ba't nag-anak ka? Diba? Mga basic principles yan eh. Sobrang basic na yung mga bagay na yun eh. Sa akin, gusto mo ng diretso? Puta, if you will only ask the right questions, I hold so much inside this small head of mine. I hold so much, thousands of years of information. Sa dami ng mga pinagbabasa kong libro, tangina. At ano mo, isipin mo na lang yung konsepto na parang katulad nung katulad halimbawa nung kay Solomon Merong inilapit kay Solomon, yung dalawang babae, may anak yung dalawa na yon. Ang problema, yung isa ron sa kanila, nahigaan yung isa, patay. Ngayon, yung dalawang babae, pinag-aagawan niya yung isang bata, dinala ngayon kay Solomon kasi hindi maresolban ng mga gwardiya eh, di ba? Yung mga ibang kasama eh. So kaya, pagdala ngayon kay Solomon, sino ba sa inyo nanay? Para sila kay-claim. O sabi ni Solomon, hatiin ang bata! Putang ina, hatiin ang bata. Siyempre, di mo na mabasa putang ina. Inimbento ko na lang yun. Pero sabi, hatiin yung bata. Sabi ng babae, sige, hatiin yung bata.
O, sabi naman nung isa, ay wag, bigay mo na lang sa kanya. Sabi sa ay, ito yung nanay. Oo. Diba? Like, pero, Ganun. Hatiin ang bata. Diba? O yan ngayon, paano mo ngayon malalaman ng loyalty? Diba? Tinan mo, isipin mo yung konsepto na puta, just to test people's loyalty isipin mo kung paano testing ng loyalty sa mga negosyong illegal. Isipin mo grabe. ngayon kung paano testing ng loyalty sa mga sa mga negosyong illegal. Sa mga negosyong legal, madali-dali pa testing ng loyalty diyan Makichismis-chismis ka lang, i-one-on-one mo lang yung mga yan One-on-one mo lang, merong mapipiga ka diyan. Lalo na kapag medyo pagod na eto pala, putang ina. Ito isa sa mga pinakamalalaking maititik ko sa'yo. Pagod na tao, ang gawin mo, magpatrabaho ka hanggang puyat. Obviously, natanong mo, legal, hindi. Diba? Pero mag-adjust ka halimbawa ng oras, doon lang sa adjust ng oras. Adjust ka ng oras. Tapos, pa-extend mo siya, bayaran mo pa rin ang overtime. Obvious naman, common sense naman yun Tapos, tsaka mo ngayon i-meeting ng overtime. Yung puyat at saka pagod ng tao, sapat yun para makapagpababa ng guard ng isip ng tao. Sapat yun para makapagpababa ng isip ng guard ng isip ng tao. Tingnan mo, kung hindi mo napapansin eto psychology, kung hindi mo napapansin, yung mga taong laging puyat, laging pagod, tignan mo emotional din. Tayo. Either Sobra. iyakin o pikunin o magagalitin. You can take advantage of that. You can take advantage of that. Ang pagod, ang puyat, nakakapakinabang ang mga tao na alam ang ginagawa sa pagod at sa puyat. Sa pagod at sa puyat, makakapakinabang ka. Doon mo ngayon mapapalabas yung mga saloobin ng tao. Isa pa, ito pa. Yung two battles, kung tawagin nila. Yung sikreto ng two battles. Yung konsepto na empleyado mo, painumin mo silang lahat, happy-happy. Murang alak lang. Tapos, tignan mo ngayon kung sino doon yung mga magwawalwal versus yung meron pa ring pakialam sa impression mo sa kanila. Merong isang ganyang paglalaban na nangyari na isasalang yung konti ng mga tao. Sa sobrang dami ng libong tao, konti lang yung dapat na isalang. Ang ginawa, pinainom dun sa ilog. Lahat Ay, kay ng Gideon. mga tao, yung kay Gideon, yung lahat ng mga tao na isinusubsob yung mga mukha nila sa tubig, hindi yun ang pinili. Yung mga tao na dumadakot ng tubig gamit yung kamay nila, yun ngayon yung mga pinili at sobrang konti lang nun. 300 lang yan. Sobrang konti lang nun. Isipin mo ngayon yung konsepto, di ba? If you will only look at it on that perspective, na yung mga tao na yon hindi lang yun tungkol sa pag-inom. Tungkol din yun dun sa uhaw ka na, pagod ka na, pero you still perform at your best and you still practice professionalism. Never ko tiningnan sa ganyang point of view, brother, pero okay, kuha. Dati See? Tama? pag pinapakinggan ko lang yung story yan, parang akala ko may something spiritual doon sa ginagawa niya, pero never ko tiningnan sa You ganyang are point of view. welcome to say na parang spiritual yan, pero you are also welcome to look at it on a, I will say, on a Self-control. psychological perspective. Ano Na parang, dahilan kung bakit umiinom sila gamit ang kamay at ano rin ang dahilan kung bakit umiinom sila gamit ang muka? yung parang pasensya doon sa kahit anong gutom nila, nandun pa rin yung mind control sa utak sa ano. Galing, brother. Merong isang demonstration na ganyan si David. Merong isang ganyan demonstration si David. Na minsang panahon nauuhaw si David. Yung isa sa mga tao nila sumalang sa lugar ng mga kalaban para lang kumuha ng tubig. Tapos ibinigay ngayon kay David. Ang ginawa ni David, tinapon niya yung tubig. Hindi niya ininom. Just to show his people na mas importante ang buhay ng mga tao na yun na sumalang doon kaysa sa tubig na kinuha nila, na makakapagtiis naman si David ng uhaw. Pero hindi niya matitiis ang isa sa mga tao niya mapatay dahil lang sa uhaw niya. Ganon yung konsepto.
Ngayon, if you look at it on that perspective, kailangan maintindihan mo kung sino-sino yung mga tao na importante sa kanila yung impression mo. Yung mga tao na basta na lang nagwawalwal ng walang pakialam sa impression ng boss nila, yung mga tao na yon, you stay clear. Ingatan mo sarili mo sa mga tao na yun. Versus yung mga tao na 1 to 2 bottles, ang dahilan para lang hindi ka mabastusan, uminom sila ron. Pero importante sa kanila yung impression mo sa kanila kaya hindi sila naglalasing, yung mga yon for keeps. Sobrang importante ng mga tao na yun. Yang puyat, yang pagod, hapok ng katawan, sakit ng kalooban, good indicators yan kung sino-sino mga mananatili sa'yo versus yung mga hindi. Good indicators yan ng mga mananatili sa'yo versus hindi. Yung mga tao na alam mo nang ang habol sa'yo yung pakinabang lang, personal lang na pakinabang nila, hindi mag-i-stay yan. When the going gets tough, the tough gets going. Pagka bumibigat na laban, doon magkakaintindihan kung sino-sino ba talaga yung mga sayo. Ganon kasimple yung konsepto. Medyo mahirap lang i-grasp kasi masyadong maraming magagandang halimbawa dyan. Pero you have to look at it on an impressions perspective. Ito bang tao na to may pakialam ba sa impression mo o wala? Ito bang tao na to merong enough decency para gawin pa rin yung bagay na tama kaya si Odang nakatingin ka o walang ganun? Ito bang tao na to nagsasalita ng matino sa'yo pag nakatalikod ka dahil ikaw yung nagpapakain sa pamilya niya, you help put food in this person's table? O nagmamataas siya pag nakatalikod ka? Yung mga ganyang klase ng mga tao, diretso yung mga yan basura ng lipunan yung mga yung mga walang pakialam sa impression ng boss nila. And you are welcome to contradict me. Welcome ka. At the end of the day, simple lang naman ang konsepto Lahat tayo pare-parehas tao. Ikaw man yung tao na empleyado o ikaw man yung tao na boss, hindi mo gugustuhin na yung tao mo o yung boss mo walang pakialam sa'yo. Diba? Ganun kasimple yung konsepto. Follow-up question, brother. Yun lang, Brad. Yun lang so far. Babalik ako. Nagdang tanong mo Sabi ko, baka may follow-up ka pa dyan Gusto ng audience ko, di mo nakikita Parang movie na Forge po ng Netflix yung last part. Tamo? Inihahalin tulad na nila sa sa movie itong napapanood nila ngayon Kasi this may be an ordinary program na parang isang walang kwentang tao nagbabasura, tas ngayon nagtitinda sa tabi ng kalsada, bla bla, di ba? Pero hindi mo alam kung ano meron sa kakarampot na napakaliit na ulo na to. Wala kang malay. Sa akin, sobrang simple lang naman ang konsepto diba? Kung sino yung mananatili hanggang dulo, sila ngayon yung makikinabang ng gusto. Yung mga nalaglag sa kalagitnaan, kahit gaano pa kalayo ang natakbo mo, hindi ka na maaalala. Nalaglag ka sa kalagitnaan Diba? Ganon kasimple yung konsepto. Pero napakabihira ng mga taong magtatagal sa'yo. Napakabihira. Alam mo, diretso, kung sana inayos lang ng mga tao yung mga trabaho nila, wala silang nagiging problema. Tutusin nga, brother, kung pwede ako magtrabaho para sa'yo ng libre dyan, uuwi ako ng Pilipinas para magtrabaho para sa'yo ng libre. Actually, maraming ganun. Hindi ka nag-iisa. Para lang ma-dissect ko yun. Hindi ka nag-iisa. Maraming mga tao na na gusto talaga magtrabaho sa akin ng libre. Ako lang yung tumatanggi. Kasi 48 laws of power. Diba? Abhor the free lunch. Stay away sa mga bagay na libre. Bakit? Kasi at the end of the day, kahit pasabihin mo na natuto sa akin yung mga tao na yun, na binigyan ko ng taba ng utak, tapos ang kapalit nun, free labor nila sa akin, tangina, sisisihin pa rin ako ng mga tao na yan. Bakit? Kasi ang common sense kasi, pag ang tao, hindi pera yung nakuha niya sa'yo, mas malamang pang magalit yan sa'yo kaysa matuwa. Alam mo, karamihan, lalo na mga toge, mas importante sa kanila pera kaysa taba ng utak. Oo. Tapos may mga tao, may mas malupit. Dahil lang sa impression. Yung impression nila, nakakala nila, staggering yung sobrang daming information na makukuha nila dito.
Tapos, you may find it interesting na yung mga bagay na makukuha mo rito, puro basic lang. Ngayon, tatanong ka ngayon, bakit basic yung information na makukuha mo rito? Bakit? Kasi simple ang konsepto. Nagtuturo ako sa mga ordinaryong tao, ang target market ko, ang totoo, nasingit ka lang dito mataba na utak mo, mayaman ka na Hindi ka na dapat nagtatanong sa akin pero ang target audience ko talaga, yung mga ordinaryong taong bayan. Pero since andyan ka, since magaganda ang mga tanong mo, palagay ko pakikinabangan natin yung mga tanong mo para matuto ang maraming tao. Yun ang hindi pinapansin kasi ng mga tao Ito napansin ko sa lipunan. Ang mga tao in general, mangmang Mas inuunang piliin ang pera kaysa sa karunungan. Tangina, alam mo yung goose that lays golden egg. Goose that lays golden egg. Sobrang greedy ng mga tao, yung golden egg lang yung importante sa kanila, hindi importante sa kanila yung goose. Sobrang greedy nga, pinapatay nila yung goose para lang makuha yung golden egg sa loob, kung meron man. Sabi ko, tangina, ganun kabobo talaga mga tao Hindi nila iniisip na yung taba ng utak, puta, you can convert that into anything that you want. Diba? Pwede yung money. Sobrang daling kumita ng pera pag mataba utak mo, Brad. Tangina, sobrang daling kumita ng pera. Sobrang daling kumita ng pera, sobrang daling gumawa ng kasikatan, sobrang daling gumawa ng kayamanan, sobrang daling gumawa ng kapangyarihan pag hindi biro ang taba ng utak mo. Versus yung pera lang. Gusto mo maraming pera, binibenta mo pepe mo. Diba? Gusto mo maraming pera, puta, pinagkakalulo mo ang boss mo para sa konting barya. Tangina. Gusto mo pera lang. Pag napagod ka, mag-aawil ka, tapos kukunin mo lang yung sweldo. Tangina, may mga tao talaga. Pogi. Sabi ko sa isip ko, alam mo, people will just never learn. They're just not going to learn. Hindi lang talaga matututo talaga ang mga tao Na lahat ng tao, unahin muna sana karunungan. Sa tangina, pag sobrang talino mo, Brad, putang ina, Brad, diretsahan. Hindi ganun kahirap pumitik ng 1 milyon, 2 milyon, putang ina. Sabi ko paulit-ulit ako Isipin mo yung konsepto na putang ina na katulad ko, halimbawa, influencer. May mga ibang bobo, may mga ibang tanga na sasabihin sa akin, mag-aalo ka na lang ng sinigang dyan. Kasi parang ito ang hanap buhay ko. Without considering huwag na natin pag-usapan hanap buhay ko. Huwag natin pag-usapan na ipondar. Huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan na lang natin ano ba kapangyarihan ng isang influencer. Na kapag halimbawa, pumunta ako sa isa sa mga tropa, Brad, kailangan ko ng pera Ano ba pwede kong gawin para sa'yo? Ito, may binibenta ako rito. Yung isa sa mga bahay ko. Yung mansion yun 100 million Sige, ako nang bahala. Tulungan kita mabenta yun. Pag nabenta, komisyonan mo ako Sige, 2% nga lang kasi hindi ka naman rehistradong ahente. Tapos syempre, diba, mag-handle pa yung paper, bla bla. Okay, sige, 2%. Putang ina mo, yung 100 million, mabebenta mo yan, mga 3-4 na buwan siguro, tapos may 2 milyon ka na kagad. Sa 3-4 na buwan lang. Pagiging influencer lang, ganun lang. Pabalik-balik ka lang sa bahay na yun, video ka lang ng video. Ganun lang. Putang ina, kalokohan naman, wala ka makuhang inquiries dun. Tapos doon sa mga nag-inquire sa'yo, tangina, kalokohan naman, huwag mo naman sabihin sa akin, hindi mo kayang i-connecta yun doon sa may-ari hanggang magkabentahan. Putang inang yan. Siyempre, ang pinakamagaling na salesman pa rin dyan, yung may-ari ng bahay. Kabisado niya yung buong bahay niya Pati mga trapdoors, kabisado niya rin di ba? Nawala ka, brother. Dali, nawala. Ayun. Nawala, napos. Okay, okay. Napos. Ayun, so yung mga iba, wala talagang hindi lang talaga na pinipili taba ng utak Alam mo, diretsahan nasuya na lang ako Kaya ako lumabas sa social media Pero I should have been, anywhere and everywhere but in social media. Diba? Pwede naman ako, nagre-relax na lang ako sa beach, gano'n. Inom ako ng pineapple juice na may payong, gano'n. Diba? Pwede pa yun diba? Pero, tanga, diba mo, tsatsaga ngayon kami rito, madaling araw na, anong oras na, para pasado 3:00 na nga yata, diba? Para lang matuto ang mga kapwa-tao. Isipin mo yung 300 nakikinig sa akin ngayon. 300 yan, Isipin mo ngayon kung 300 yan na gustong matuto, diba? Gustong, alam mo yun, makinig, gustong makaalam ng mga ibang bagay bukod doon sa mga normal na nakalugkalugan na suso. Kasi suya talaga ako Tangina, panahon ng pandemya, putang ina. Yung Facebook mo, puta, punong-puno ng prank. Nasuya ako sa putang inang prank TikTok mo naman, sunod-sunod naman ng kalugan na suso. Tuwad-tuwad, putang inang yan. Wala kang matutunan. Totoo, wala. Wala akong matutunan. Swerte ako nung mga
panahong yun, doon ako nagsimula magbasa-basa at saka magano, kaya dinilit ko lahat yun, yung ano, mga oras na yun, panahon na yun. Yeah. Sinugulit mo ng gusto, ha? Oo, ako rin eh. Doon yung panahon din na yung panahon ng pandemya, yun yung mga panahon na iisipin mo talaga kung ano pinaka-importante sa buhay mo. Kasi habang nakikita mong nangangamatay yung mga tao sa TV, tas hindi lang sa TV, makakabalita ka rin ng mga magulang ng tropa mo, patay na, gano'n. Iba, mga matatandang kaibigan mo, patay na din. Kasi di mo man lang mapuntahan, tapos, di ba? You will think of the things that really matters. Yun yung mga bagay na iisipin mo talaga kung ano ba talaga pinakamahalaga sa buhay mo. Tapos eventually, marirealize mo rin, tangina, money is shit. Hindi yan ang purpose kung bakit tayo nabubuhay. Oo, may paggagamitan ka ng pera na yan. Oo, sige, di ba? You will use it as a tool to attain something better in your life. Pero it is not the main goal. Hindi perang pinaka-importanteng bagay dito sa buhay na to. Napakaraming mga bagay na mas importante kaysa sa pera, Pilipinas. Napakaraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Kahit nga wala kang taba ng utak, wala kang talino, hindi ka nakapag-aral, elementary graduate ka na lang. Alam mo yung mabuting pangalan lang, maiging piliin kaysa malaking kayamanan eh. Tama. Mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. I remember those days, nung mga panahon ni Uncle na nabubuhay pa siya. Ang sabi sa akin ni Uncle, pag tapat na tao ka, kahit laway mo, pwedeng isanla. Hindi ko makakalimutan yun. Pag tapat na tao ka, kahit laway mo, pwedeng isanla. Ngayon, dumating na nga sa punto na sa pagtsatsaga ko sa social media na maraming tao nakikinabang, tapos wala naman akong hinihinging kahit ano. Puta, may mga tao gusto mag-invest nga rito sa Project 1M, 10 milyon, 5 milyon. Sabi ko sa isip ko, hindi ko naman ako kailangan yung pera. Anong gagawin ko? 'Di ba? Because of two things. Una, hindi ko gustong dayain itong konsepto na to eh. Pangalawa, because of practicality, na ayoko magkaroon ng boss. Ang sarap-sarap ng buhay ko, tapos kukunin ko yung pera mo. Tapos ano ngayon ang mangyayari? Obligado ako ngayon na mag-report sa'yo, tapos obligado pa akong gawan ka ng pera kasi nasa akin yung pera mo. Ang ina. Pag gaganon po, pastala ako sa ganun. Mas okay na sa akin tong ganitong buhay. Maligaya ako sa ganito. Relax na ako rito eh. Happy na ako rito eh. Bukod sa mga, syempre, may nag-aawol. May sakit ng ulo na at the end of the day, sila rin naman yung gumawa ng sarili nilang kababagsakan. Pero naman, ito, pansinin mo. Pansinin mo to. Work first, labor first tayo. Labor first. Isipin mo yung konsepto na sa labor force, kung sino yung mga marereklamo, sila rin yung walang resulta. Check mo. Labor force, kung sino yung walang resulta, sila yung marereklamo. Sila yung ang daming sinasabi sa management, sila yung hindi kontento sa trabaho nila, kasi nga, wala nga silang resulta. Pero tignan mo yung mga taong resultado, hindi nagsasalita tungkol sa management, madalas na pagkakataon. Yung mga taong resultado, basta gumagawa lang sila ng gumagawa ng maraming resulta, tapos at the end of the day, nagpapasalamat pa sila at binigyan sila ng trabaho. Pero yung mga basura, tangina, sila pa maglalapat kamo ng sila pa maglalapat ng standard na dapat sundin ng boss nila. Tapos pag hindi sinunod yun ng boss nila blatantly dahil putang ina in the first place, ikaw yung binabayaran. Ikaw yung dapat sumunod sa boss mo. Puta, pakiramdam nila, inapi mo sila. Yun ang putang ina nakakatawa. Mga victim mentality. Yun ang nakakatawa. Tang ina. Yun talaga. Parang katulad nung kahapon. Yung kahapon na nag-awol sa akin. Tangina, hindi naman pinakitaan ng masamang ugali yung kahit kailan eh. Walang pinakitang masamang ugali sa kanya. Puta, umalis siya ng bahay para kumantot, bumalik siya bandang gabi na. Bayad pa rin siya. Bayad pa rin. Tapos umalis dito, nilalagnat. Paulit-ulit ako sa kanya. Sinabihan ko na siya ng 2 araw. Inumin mo na yung gamot, inumin mo na yung gamot, inumin mo na yung gamot. Kesyo, bla bla, totoo, tinatamad, o kung ano ego siguro ng lalaki na ayaw uminom ng gamot, piling lakas-lakasan, ayaw uminom ng gamot. Ngayon, anong nangyari? Kinabukasan, lumala ngayon yung sakit niya. Tapos nung lumala yung sakit, sabi ko sa'yo, inumin mo na yung gamot. Pinabili ko siya ngayon ng gamot, pera ko gamit. Inom siya ngayon ng gamot. Pinabili ko lang ng soft drinks, hindi na bumalik. Tapos sabi, hindi daw sulit na itaya daw niya yung buhay niya. Sabi ko, sino pa kasing may sabi sa'yo na magtrabaho ka nang may sakit ka? Ikaw yung may gusto niyan eh. Pwede mo naman sabihin, boss, talagang hindi ko talaga kaya. Matutulog lang muna ako rito. Stay in naman eh, di ba? Pwede naman yun eh. Hindi, alam ka naman puta, alam ka naman puwersahin kita. Wala naman puwersahan sa trabaho. Tanginang yan, togi ang puta. Tapos,
Ako pa sisisihin na parang ako pa may atraso. Yung mga nakaraan, sasabihin, wala raw ikang pagkain dito. Putang ina mo. Kung ano yung niluluto nyo dyan, yun lang din yung kinakain nyo. Yun lang din yung kinakain ko bilang boss nyo. So pag hindi kayo nagluto, tangina, wala rin akong pagkain. Pare-parehas tayo mga ugok. Yung iba nagreklamo, wala daw pagkain. Tanginang yun, walang pagkain ng puta. Ang tamad nyo lang. Nabubulok lang sa refrigerator yung mga putang inang rekado na pinagbibili sa palengke. Inang-ina nyo, huwag nyo kakalimutan, lalo yung mga dating empleyado ko, huwag nyo kakalimutan, baka nakakalimot lang kayo. Pag kayo hindi kumain, ang ibig sabihin nun, ako rin hindi rin kumain. Hindi naman yan porta, kayo hindi kumain, tapos ako kumakain sa kung saan man lugar, tangina nyo, iisa lang tayo ng bahay na tinitirhan lahat, mga bugok. Pag may reklamo, wala daw pagkain, puta, sandamakmakang itlog dyan. May mga hotdog pa, may mga gulay pa. Tanginang yun. Sa akin pa isisisi, parang kasalanan ko, paano walang pagkain? Ang tulog daw, 5 hours lang. Putang ina mo, pasabay-sabay tayo natutulog eh. Problem, ay sorry, nakalimutan ko, libre nga pala internet. Nasobrahan ka pala kaka-internet. Kaya ka ngayon, pagising mo ngayon, puyat ka. Tang inang mga tao na to. Paano? Nasobrahan sa kakaluklo. Tang inang yan. Libre kasi internet, nakakahiya eh, di ba? 5 oras lang daw tulog. Nakakahiya naman kay air condition na kwarto pa. Nakakahiya naman, tang ina nyo. Kayo natutulog sa kama, ako natutulog sa sahig. Kaya tinan mo, wala talaga maipupunto sa akin itong mga gagon to eh. Subukan nyo magpunto. So tanga na, sagutin ko lang din kayo. Siyempre, selective na kayo dun sa mga bagay na inilalabas nyo. Di ba? Mga toogin to. Tanginang yan. Paano mo ngayon malalaman kung tapat sa'yo tao? Maririnig mo yan galing sa mga kasama. Pag puyat sila, pagod sila, dun mo ngayon interviewin. Dun ngayon lalabas lahat ng sama ng loob niya. Maniwala ka sa akin. Dun lalabas lahat ng sama ng loob niyan. Dun din lalabas lahat ng mga chismis galing sa loob. Kasi ang tao, pag puyat, pagod, mababagard niyan. Pag puyat, pagod, mababagard. Yun ang pansin ko. Isa sa mga bagay na pinaka yan pinaka na-enjoy ko. Yung konsepto na alam ko kung paano pipigain tao sa information. Ito pa, meron pa isa pa, ang tawag nila phishing. Tawag nila phishing. Yung maglabas ka ng isang maliit lang, meron ka halimbawa duda sa isang pirasong tao, kausapin mo yung katabi niya lagi, maglabas ka ng maliit lang na information. Tapos isusuka niya lahat ng mga baho ng katabi niya. Lagay ka lang ng pangawil. Lagay ka ng pangawil. Even better, gusto mo na mas maganda, yung tik-tik mo ang maglatag ng pangawil. Kasi 48 laws of power yata yun, 33 strategies of war. Always keep your hands clean. Pag ikaw yung nagsalita, makakasama sa image mo yon. Pero pag yung tik-tik mo ang nagsalita ng ganon, tapos pangawil, puta lahat, isusuka nung kabila ngayon lahat ng mga alam niya. Ayos, no? Ayos. Ay, mag-alas 4 na pala. Pasarap na yung kwentuhan natin. Nag-live lang ako sandali, pero suspendido ako sa TikTok. So, sa mga nasa TikTok ko na regular, pasensya na muna kayo. Wala muna tayong live sa TikTok. Suspendido TikTok ko, 7 araw, 26 pa daw makakabalik. So wala, laglagan to ka natin dun. Pero nevertheless, mananatili naman ako nandito sa Facebook at gaya pa rin ng dati, since hindi rin lang naman ako makakapag-TikTok, dito na lang ako sa Facebook makakapag-akit ng mga tao. Out muna ako, brother! Okay, brother. Thank you so Ikaw muna much. galingan ako. Maraming salamat. Galingan mo sa buhay. Good night! Thank you. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.